Babala, 94% ng mga senior citizen ang nagiging baldado ng hindi namamalayan. Laging ang mga doktor ay nagulat kung gaano kabilis bumagsak ang katawan kapag ito ay pinabayaan. May pag-asa pa. Ibubunyag ko ngayon ang tanmurang pagkain na mabilis magbabalik ng inyong lakas at muscle kahit kayo ay 70 o 80 anyos na. Ayaw ninyong manghina, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pinduin ang notification bell sa Senior Masaya para lagi kayong ligtas at updated. Taon na po kayo at mula saang lugar kayo nanonood. Pakisulat sa comment section para magkabatian at maipagdasal natin ang kalusugan ng bawat isa. Isipin niyo si Lolo Ben na dating akala edad lang ang pagbabagal ng kanyang kilos hanggang sa isang gabi, isang simpleng pagtayo mula sa sofa ang nagpabago ng lahat. Biglang bumigay ang kanyang mga binti na parang jelly at bumagsak siya sa malamig na sahig ng walang makakapitan. Sa mga oras na yon habang nakahiga siyang walang magawa, sumisigaw ng tulong sa walang tao at hindi maigalaw ang sariling katawan, doon tumama ang nakakakilabot na katotohanan. Ang sarupenya o ang tahimik na pagkaubos ng muscle ay hindi lang basta nagpapahina, kundi unti-unti nitong ninanakaw ang inyong dignidad at kalayaan. Ginagawa kayong bilanggo sa sarili ninyong katawan at habang buhay na pabigat sa inyong pamilya. Isang bangungot na nagsimula lamang sa simpleng pagbaliwala sa pagkain ng tamang. Halos 94% ng mga nakatatanda na mahigit 75 taong gulang ay nakakaranas ng pagkawala ng muscle mass nang hindi nila namamalayan. Ito ay nagpapahina sa katawan, nagpapahirap sa paggalaw at nagpapataas ng panganib ng pagkatumba. Ngunit ang magandang balita ay maaari ninyong baligtarin ang kondisyong ito sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa inyong kinakain araw-araw. Ngayon sa Senior Masaya, ibabahagi ko si Dr. Ramon ang uri ng pagkain na madaling hanapin, matipid, ngunit mabilis na nakatutulong sa pag-recover ng muscle higit sa inyong inaakala, lalo na para sa mga nasa edad 6P pataas. Maging kayo man ay nasa 70 o 80 anyos, epektibo pa rin ito. Ang katotohanan tungkol sa itlog at edad. Sa loob ng maraming taon, ang itlog ay itinuturing na perpektong mapagkukunan ng totoo dahil ang itlog ay may kumpletong essential amino acids. Ngunit habang tumatanda, ang katawan ay bahagyang humihina sa pag-absorb at paggamit ng tinatawag na mga siyentipiko ang pangyayaring ito na anabolic resistance. Ibig sabihin, ang mga nakatatanda ay nangangailangan ng kaunti pangina o dapat kumain mula sa iba't ibang mapagkukunan upang magamit ito ng katawan ng pinaka-epektibo. Kaya ang pag-asa sa itlog lamang ay maaaring hindi sapat upang mapanatiling malakas ang muscle gaya noong kabataan. Isa pang dapat malaman ay ang kolesterol sa itlog ay hindi kasing delikado gaya ng iniisip ng marami. Ayon sa makabagong pananaliksik, para sa mga taong malusog, ang pagkain ng isang itlog araw-araw ay ligtas. Gayunpamanan, para sa mga may mataas na kolesterol o diabetes, ang paglilimita sa dami ng itlog adinggo at pagpili ng ibang mapagkukunan nang ay mas makabubuti sa kalusugan. Ang magandang balita ay nagbigay ang kalikasan ng maraming pagkain na simple at puno ng espesyal na nutrisyon na tumutulong sa pag-aalaga at pagprotekta sa ating mga muscle tulad ng tokwa, sardinas, cottage cheese o whole grains. Ang mga pagkain ito ay hindi lang mataas sa kundi mayroon ding calcium, magnesium, iron, omega-3 at maraming antioxidants. Lahat ng ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng lakas, balance at flexibility ng katawan habang tumatanda sa kasama palad. Karamihan sa mga nakatatanda ay hindi nakakatanggap ng malinaw na payo dito. Marami pa rin ang naniniwala na sapat na ang pagkain ng itlog, samantalang ang totoo ay nangangailangan ng katawan ng higit pa roon. Ang pagkakaiba-iba ng nutrisyon kasabay ng magaan na ehersisyo araw-araw upang pasiglahin at i-restore ang muscle ng natural. Bago ko talakayin ang tense pagkain na tumutulong sa pagpapanatili at pagpapabilis ng recovery ng muscle, gusto kong isipin ninyo muna ang inyong sarili saglit. Ilang taon na kayo ngayon at ano ang pinakamahirap ninyong nararamdaman sa panahong ito? Nanghihina ba ang binti? Hinihingal sa pag-akyat ng hagdan o pakiramdam ninyo ay kailangan ninyong humawak tuwing tatayo mula sa upuan? Ibahagi ninyo ang inyong kwento dahil ang inyong karanasan ay maaaring maging inspirasyon sa iba na hindi sila nag-iisa sa laban na ito. Ang pagtanda ay maaaring magpabagal sa atin, ngunit hindi ibig sabihin nito ay kailangan tayong humina.
Sa tamang pag-unawa at pagpili ng angkop na pagkain, maaari pa ring mapanatiling malakas ang katawan, matatag ang mga binti at mamuhay ng masaya araw-araw. Ang nilalaman natin ngayon ay medyo mahaba, ngunit nais naming ipaliwanag ito ng malinaw upang malaman ng bawat senior citizen na ang ating muscle ay maaari pang maibalik anuman ang edad. Kaya kung kayo ay isa sa mga nahihirapang tumayo, madaling mapagod sa paglalakad, o hindi na kasing ligsi ng dati, panoorin ang videong ito hanggang dulo dahil ang sasabihin namin ay maaaring magbago sa paraan ng inyong pag-aalaga sa sarili habang buhay. Bahagi isa ang katotohanan tungkol sa itlog at muscle pagkatapos ng edad 60. Sa nakalipas na mga dekada, ang itlog ay laging pinupuri bilang gintong pagkain para sa kalusugan, lalo na sa pagpapalakas ng muscle. Totoo dahil mayroon itong mataas na kalidad na protein at kumpletong essential amino acids kabilang ang leucine na tumutulong sa muscle recovery. Gayunpaman, natuklasan ng mga pananaliksik kamilan na ang katawan ng mga nakatatanda ay iba ang reaksyon sa protein kumpara sa mga kabataan. Tinatawag itong anabolic resistance kung saan ang kakayahan ng katawan na mag-synthesize ng muscle protein ay bumababa. Habang tumatanda, hindi ibig sabihin na masama na ang itlog kundi kailangan lang ng katawan ng senior ng mas maraming protein mula sa iba't ibang source para makuha ang parehong resulta nung bata pa. Halimbawa, dati ay sapat na ang isang itlog pero pagkalipas ng edad 60, baka kailangan nyo ng dagdagan ng isang basong gatas, ilang hiwa ng tukwa o kaunting cheese. Ang kombinasyon ng animal at plant protein ay tumutulong sa mas magandang absorption. Isa pang issue ay ang cholesterol. Pero ayon sa siyensya, ligtas na isang itlog kada araw sa malulusog. Sa may mga sakit tulad ng diabetes o sakit sa puso, limitahan ito at pumili ng lean protein para mabawasan ang pasanin sa daluyan ng dugo. Dapat ding malaman na ang protein ng itlog ay mabilis maabsorb at maubos. Para sa seniors, mas mainam na sabayan ito ng slow digesting protein tulad ng Greek yogurt, cheese o beans para may supply ng nutrition ang muscle ng mas matagal, lalo na habang natutulog. Ayon sa British Journal of Nutrition at Journal of the American Geriatric Society, ang mga senior na nagkakalat ng protein intake sa 3 to 4 na kainan sa maghapon ay mas may muscle mass kaysa sa mga kumakain lang ng maramihan sa isang kainan. Sa madaling salita, ang itlog ay mahusay pa rin, mura at masustansya. Pero ang sikreto sa malakas na muscle lagpas 6 na ay ang matalinong pagkain. Tamang pagkain, tamang oras at tamang dami. Kung mahilig kayo sa itlog, ituloy lang. Pero dagdagan ng kakampi tulad ng gatas, isda, tokwa o cheese para maging matatag ang inyong mga binte at masigla. Ang pakiramdam pagkagising, bahagi 2. Bakit hindi pinag-uusapan ng muscle atrophy sa seniors? Kahit karaniwan ang pagkawalan ng muscle sa pagtanda, kakaunti lang ang seryosong pumapansin dito. Madalas ang focus ay sa high blood pressure, diabetes o sakit sa puso at nakakaligtaan na ang mahinang muscle ang ugat ng mabilis na paghina ng kalusugan. Kapag mahina ang muscle, madaling matumba, matagal gumaling at nawawalan ng kakayahang alagaan ng sarili. Ang pagkawala ng muscle ay dahan-dahan at walang sakit, kaya hindi ito namamalayan hanggang huli na ang lahat, pero napatunayan ng siyensya na ang pag-recover ng muscle sa edad 60, 70 o 80 ay posible sa sapat na protina at galaw, kaya pang gumawa ng katawan ng bagong muscle fibers. Paglampas ng 50, nawawalan tayo ng 1 to 2% na muscle mass kada taon kung hindi mag-ehersisyo at kakain ng tama. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nanginginig o kailangan ng suporta pagtayo. Ang solusyon, kumain ng protina, maginat or stretch sa umaga o maglakad-lakad. Tanungin ang sarili, ano ang nagpapahina sa akin ngayon? Ibahagi ang inyong nararamdaman. Ang katawan ng tao ay may kamanghamanghang kakayahang mag-recover. Simulan natin ang pagbabago ngayon. Ang 10 pagkain para sa muscle recovery. Pagkain number 10, cottage cheese o sariwang keso. Isa ito sa pinakamabisang pagkain para sa muscle pagkalibas ng edad 60. Mura, madaling hanapin at napaka-healthy. Mayroon itong casein, isang uri ng protina na mabagal tunawin. Kaya nasusuportahan nito ang muscle ng ilang oras lalo na habang natutulog kung kailan nagre-repair ang katawan. Study sa kaso, si Aling Maria, 72 years old ay laging nananakitang binti sa umaga. Sinubukan niyang kumain ng kalahating tasa ng cottage cheese bago matulog.
Pagkaraan ng ilang linggo, napansin ng hindi na naninigis ang kanyang binti. Mas mahimbing ang tulog at mas presko ang gising. Ang cottage cheese ay mayaman din sa calcium at phosphorus para sa buto. Ito'y may good bacteria para sa tiyan, bagay na bagay sa seniors. Pagkain number 9, tokwa o tofu. Pamilyar, mura at siksik sa nutrisyon. Ang kalahating tasa ng tokwa ay may 10 grams ng protina at kumpletong 9 essential amino acids. Mayroon itong isoflavones na tumutulong magbalanse ng hormones na nagpapabagal ng pagkawala ng muscle at buto. Si Mang Joseph, 75 anyos, ay nagpalit mula sa karne tungo sa tokwa, inihaw o pinasingawan 2 beses sa isang linggo. Pagkaraan ng 1 buwan, nabawasan ang sakit ng kanyang kasukasuan at hindi na siya madaling hingalin. Ang tokwa ay madaling tunawin, mababa sa kolesterol at mainam sa puso. Pwede itong i-fry ng bahagya, steam o isahog sa sopas. Pagkain number 8, chickpea o garbanzos. Isang simpleng pagkain na may mataas na nutrisyon. Ang isang tasang nilutong garbanzos ay may 15 grams ng plant protein, fiber, magnesium at zinc. Balanse ang protina at carbohydrates nito kaya nagbibigay ito ng matagal na enerhiya at naiwasan ng pagkapagod. Si Aling Elena, 70 years old, na retiradong guro, ay laging pagod sa hapon. Sinubukan niyang kumain ng garbanzo salad sa tanghalian. Ilang linggo lang, gumaan ang kanyang pakinamdam at nakakapaglakad na siya sa hapon nang hindi napapagod. Ang garbanzos ay tumutulong din sa pagtunaw ng pagkain at pagkontrol ng asukal sa dugo. Pwedeng isalad, isopas o gawing hamas. Pagkain number 6, millet o butil ng millet. Isang ancient grain na mainam sa seniors. Ang isang tasa nito ay may 6 grams protein, magnesium at iron. Mabagal itong matunaw o slow carbs kaya hindi nagpapaspike ng asukal sa dugo at nagbibigay ng tuloy-tuloy na lakas. Si Mang Ricardo, 81 years old, ay pinalitan ng puting tinapay ng millet porridge o lugaw sa almusal. Pagkaraan ng 3 linggo, nabawasan ang panginginig ng kanyang binti at hindi na siya madaling mapagod maglakad. Ang millet ay gluten-free at mayaman sa magnesium na nakakatulong sa muscle cramps. Mura at madaling i-partner sa tinapay o kanin. Pagkain number 5, tahong o mussels. Madalas hindi pinapansin pero ang tahong ay superfood. Ang 100 gram nito ay may 18 GR protein, omega-3, B12, zinc at taurin. Ang taurin ay nagpoprotekta sa muscle cells mula sa pagtanda. Si Aling Carmen, 59 years old, ay sinubukang magluto ng simpleng tahong soup linggo-linggo. Napansin niyang lumakas ang kanyang mga kamay at naging matatag ang lakad. Nakakatulong din ito sa nerves at hormones. Mura at sustainable na seafood. Pagkain number 4, North seaweed o damong dagat. Yung ginagamit sa sushi wrapper. Kahit manipis, puno ito ng plant protein, iodine, magnesium at omega-3. Mayroon itong bioactive peptides na tumutulong sa muscle efficiency at nagpapababa ng pamamaga. Si Mang Antonio, 73 anyos, ay laging naninigas ang binti. Nagsimula siyang maglagay ng nori sa kanyang kanin o sakpas. Gumanda ang kanyang balanse at naging madali ang pagtayo. Ang ayo din dito ay tumutulong sa thyroid para sa mas mahusay na metabolism at enerhiya. Pagkain number 3, spirulina. Isang blue-green algae na isa sa pinaka-concentrated na protein source sa mundo. Ang 2 kutsarita nito ay may 8 GR complete protein at antioxidants na kayanin. Mataas ang absorption rate nito kaya madaling gamitin ng katawan ng senior. Si Aling Linda, 75 anyos, ay laging masakit ang binti. Naghalo siya ng 1 kutsaritang spirulina sa kanyang smoothie o juice tuwing umaga. Napansin niyang hindi na siya mabilis mapagod sa hagdan. Tumutulong din ito sa pagpapataas ng hemoglobin para sa oxygen ng muscles. Pagkain number 2, tiger nuts o earth almond. Hindi ito totoong nut kundi isang lamang lupa o tuber. Mayaman sa fiber, magnesium, potassium at arginine. Ang arginine ay nagpapaganda ng daloy ng dugo o blood flow papunta sa muscles. Si Aling Tessie, 79 anyos, ay madalas pulikatin sa gabi. Pinalitan niya ang cookies ng tiger nuts bilang merienda. Nawala ang kanyang pulikat at gumanda ang tulog. Mainam din ito sa puso at diabetes dahil sa low glycemic index. Pagkain number 1, teff seeds. Isang butil mula sa Ethiopia, ang pinakamaliit na butil sa mundo pero siksik sa nutrisyon. Ang 1 tasa nito ay may 10 grams protein, calcium, iron at mataas na L-leucine. Ang L-leucine ay mahalaga sa paggawa ng collagen para sa matibay na kasukasuan at tendons.
Si Mang Francisco o 22 anyos ay hirap tumayo sa upuan. Pinalitan niya ang kanin ng teff porridge o lugaw ilang beses sa isang linggo. Pagkaraan ng isang buwan, lumakas ang kanyang binti at hindi na siya hinihingal sa pagtayo. Gluten-free ito at madaling lutuin gaya ng lugaw. Ang pagtanda ay nagdadala ng pagbabago pero napatanayan ng siyensya na ang nawalang muscle ay kayang ibalik. Ang inyong kinakain araw-araw ang magtatakda kung kayo ay basta lang tatanda o tatanda ng malakas. Ang teko pagkaing nabanggit, sariwang keso, tokwa, garbanzos, sardinas, millet, tahong, nori, spirulina, tiger nuts at teff seeds ay pare-parehong mayaman sa at mineral na kailangan ninyo. Hindi ito mahirap hanapin. Marami nito ay nasa supermarket lang. Tandaan, hindi lang ehersisyo ang kailangan, nutrisyon ang pundasyon. Kapag sinabayan ninyo ng tamang pagkain at konting galaw tulad ng paglalakad, mababawasan ninyo ang panganib ng pagkatumba at sakit ng hanggang 30 to 40%. Itanong ang sarili, sapat na ba ang inako ngayong araw? Saan ako pwedeng magsimula? Isang tasang meal at lugaw, spirulina sa gatas o dagdag na tokwa sa hapunan. Ang lakas ay wala sa edad, kundi nasa paano ninyo alagaan ang sarili. Ang pagtanda ay hindi katapusan ng lakas kundi bagong yugto kung saan pwede kayong maging mas matatag at masaya. Ako si Ramon at ito ang Senior Masaya. M.